doesn't have the power to change your life, but the Lord Jesus has a power. Amen? Wala po akong kapangyarihang baguhin ang utak nyo, ang isip nyo, pero ang Panginoon, meron po. Ang salita niya po, meron po. There is a power in the Word of God. Bantayan po natin, sabihin natin to. Bantayan mo yung sarili mo, bago mo bantayan. Hindi yung ibig sabihin, bantayan mo yung kapatid mo. Titignan ko ang mga pagkakamali ko. Naguto sa akin. I will let to the pastor what he's doing. Isang pistik lang daw, isang pistik. Ano pistik? Marlboro? Oh? Ha? At maling hope yan. Hindi dapat yung hope na yan ang iyong kinukuha. Yung hope sa Panginoon. Amen? My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Hindi siya sigarilyo. Hindi, pampatanggal ko ng stress daw sigarilyo. It is only alibi for those until now ay bondage of the vices ng paninigarilyo. Vision na to. Kailangan pa ba memorize yan? At ang susunod po na punto, yan, ayaw na naman. Barbie. Ayun. Sumobra naman ata. Sumobra. Ay, ikaw natin. Sige. Okay, next. Ayan. Okay, stand firm in the faith. What is faith? Ano ang pananampalataya? What is faith? Faith is hoping for the things that not yet seen. The things are not visible. Hindi po nakikita. Nakita niyo na ba ang Panginoon? Tignan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba ang Panginoon sa buhay niya? Mukha ba ni Kristo yan? Nang sabungan. Logis. We are imitator of God. Amen? Amen. We are imitator of Christ. Amen? Living like Christ. Mind like Christ. Act like Christ. That's what the Bible says. If anyone being in Christ, he is a new creation. What kind of creation? Christ-likeness. We should display the faith that we have in Christ, like Jesus Christ, following the command of His Father. Amen? Amen. Bantayan mo. Sarili mo. Sumusunod ka ba? Eh baka naman ang binabantayan mo yung katabit mo. Hindi naman sumusunod to sa mga elders, sa mga pastor. Pero yung sarili mo, hindi mo binabantayan. Stand firm sa faith mo. Maraming faith ngayon. Yung iba hindi faith, kundi fake. Ask yourself, do you have a genuine faith? It is not, kung hindi po yan genuine faith, yan po ay fake. How do we define a genuine faith? Faith with action. James telling us, describe the genuine faith. Faith without action Is dead. Look your brother. Mukha bang dead yan? That's why Jesus is alive. Amen? Amen. And He is living and active in our lives. Amen? Hindi po patay ang Diyos. Hindi po nananatiling patay si Kristo. And that is our faith. Faith is a genuine faith. Active faith. And growing faith. Why? Meron bang genuine na hindi active? Is there any such thing, genuine faith but not active? Yes. Simba-simba lang pag may time. Let us make priority God first. Amen? Amen. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Lahat! Yung meron ka, dadagdag pa ng Panginoon. Amen. Meron ka ng i7? Ha? Laptop. Wala pa mong i7. Kayo, masyadong advance kayo, no? All these things shall be added unto you.
You know, that verse is a very powerful verse in every Christian life. Yan nga po yung pinakasikreto ng tagumpay. Hindi po ang royal. Diba? Nabasa ko sa advertisement royal. Is the successful in your life. No? Jesus Christ. Amen. And being with Christ. And seeking Christ. Seek ye first thy kingdom. Thy kingdom. Many Christian believers today, busy in the kingdom but no relationship with Christ. Active nga. Laging kasama sa worship service, sa choir. But they don't have a personal relationship with Christ. Walang personal devotion. Doesn't have a prayer life. Magpipray lang maikli pa, Lord, you know my secret. Amen. When we pray, that is an open communication between you and God. Ipahayag mo ang lahat. Pag may nagawa kang kasalanan, ipahayag mo, huwag mong ikahiya. Pag yung, Lord, you know my secret. Amen. Lord, my wish is secret. Amen. Mamaya, bigyan ka ng secret. Sikreto ng mga gwapo. Skinod? Ha? Alam na yan. Diba? Stand firm, active, and growing. Do you believe that there is a Christian believer active but not growing? Ayun, nanatili na lang tagapakinig. Active in the worship service. May boses naman, ayaw ilabas. Aba, kapag kumanta naman sa labas, tala na pag video okay. Ano sa galing-galing? Tabilin, ulan. I do believe that every one of us here, called by God according to His purpose. Amen. And the purpose is to be part of the growing church. Amen. To involve in any ministry in the church. Amen? Amen. Wala po ditong sitting ministry. You know what is the sitting ministry means? Come to the church, then sit, then up, then sit. Sit down, sit down. We're rocking the boat. I do believe that God has a plan for you. Gagamitin ka niya, kapatid. Amen. Di ba? Kaya lagi natin palalagi, Lord, here I am, send someone. Hindi mo ganon. Lord, here I am, use me, mold me, lead me, walk beside me. Father's heart. Father's heart. Growing. When we say growing, you are in a mature state of your faith. Maturing. Hindi mo ka. Ang hirap dito, 10 years ng Kristiyano. Baby pa rin. Kristyanak na yan. Diba? 20 years ng Christian, hindi lang nabati, Brad, ang gwapo mo. Si Boston na open lang si Brad. Nagpagupit pa man din ako, nag-ahit ako. Baby, si mami mo? Ganda ng get-up ko, di ako napansin. Si mami? Mga KSP. Mami. Ano yung KSP? Hindi po, Kabayan Special Report. Di ba? Wala sa pansin, no? Na matagal ng Kristiyano. Growing faith is the more we receive negative things in our life, nagiging more positive tayo. Amen? Amen. Lalo na kapag may mga correction. Meron po tinatawag na constructive criticism. Pastor, mukhang hindi bagay sa iyong baro. Bulag na lang eh, mukha ka na. Yeah, Brad, kailangan mo ng abuloy mo. Positive. The things that negative around us, ibatuhin natin ng mga positibo. Di ba? Pag sinapo ka nga raw ng tinapay o ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin yung mga sumpa sa'yo, ang ibalik mo pagpapala. Amen? Amen. Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen? Amen. Kaaway ka ba? Meron kang kaaway, kapatid. Hindi mo lang nakikita.
Minsan, madalas sa buhay Taning. mo, ang kaaway mo, sarili mo. The most enemies that you have is yourself. Mahirap magbantay ng sarili. It's very hard to each and every one of us to be watchful in our own self. Madalas tayo pansin sa iba. Diba? Growing! Matagal ka ng Kristiyano. You are 5 years, 10 years Christian. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Grow. If you want to grow, read your Bible and pray it every day. Read your Bible, prayer every day. Sino nagbabasa ng Bible? Kasi wala akong Bible eh, iPhone lang. Ilagay mo ng download mo ng Bible. Alam niyo po, napaka-modern na po, napaka-easy na po. Wala na po tayong maitadahilan. Puro tayo alibay, parang si Moses. Nung tawagin si Moses, sabi ni Moses, Lord, ba't ako isusugo mo eh? Ang una lang ko eh, na marunong na. Ngongo po yan Hindi ako marunong magsalita. Kasi nga si base sa mga historian, may one time na parang nadisgrasya ito si na nakainom ng na nagkaroon ng sugat yung kanyang dila, kaya medyo ngongo siya. Pero namang mga Bible scholar na naniniwala na it is only alibi by Moses. Why? Next to Prince siya. Pinag-aralan siya ng paraon. Now, sometimes, the same na nangyayari sa atin is, it is only alibi. Lord, I don't have time. Busy ako. Busy ako, Lord. Lord, wag mo na ngayon. Busy ako. Wag mo muna akong tawagin. Busy ako. And when the times trouble comes, kapag wala na tayo, tsaka tayo tumatawag sa Panginoon, Lord, maawa ka sa akin. Tawagan mo ko. Naghahalo ang sipulang tuwa, Lord. Bakit ako nagkasakit sa baga, Lord? Nung ka nang inom sinisi mo yung Panginoon. Bakit ganon? Ang Panginoon natin parang ATM lang. Kung kailangan natin mag-withdraw, mag-withdraw tayo. Kabagay, ang hirap naman mag-ATM, check-in balance lagi. Tapos zero account. Zero pa rin, wala pa rin, But it is true. Sometimes we pray in the times that we are in need. Kung may kailangan lang tayo, tsaka tayo tatawag sa Panginoon. Di ba tayo nahihiya sa sarili natin sa Panginoon? You are created by God according to His image. Yan lahat sa'yo, galing sa Panginoon yan. Yung trabaho mo, yung buhay mo, yung kalakasan mo, kahit yung pagsubok mo, galing sa Kanya. Sinusubok ka ng Diyos, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka. Amen? Amen. Nalimutan ko sa slide Tandaan niyo po ito. Sinusubok ka ng Diyos, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka. Kaya nga sabi ng Bible, walang pagsubok na ibinigay sa iyo na higit sa iyong makakaya. Amen. Kaya tignan mo yung katabi mo. Katabi mo, tignan mo. Pagsubok mo yan sa iyo. Sabihin mo, subukan mo. Ang isang Kristiyano na hindi nakakaranas ng pagsubok, questionable ang kanyang pagiging Kristiyano. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok. Next slide, please. Okay. Ang ganda po ito. Galing po ito sa Facebook. But I do believe na meron pong challenge sa atin. Meron po siyang napakagandang message. Sabi niya, embrace your challenge. Ano ibig sabihin? Yakapin natin yung Pagsubok. Huwag nating Iwasan. Embrace natin, yakapin natin. Kung ang problema mo, asawa mo, dahil sama ka na sa mukha niya, yakapin mo! Yakapin mo siya. Di ba? Kung nakikita mo na ang kapatid mo, nagsasawa na sa iyo, yakapin mo, embrace your challenge with an open heart. Bukas na puso. Lahat ng mga negatibo, yakapin mo. Because I do believe
In all negatives, we learn. Amen? Amen. Wala pong natututo sa positibo. Lahat po tayo natututo sa mga negatibong bagay. Amen? Amen. Because through every challenge, strength, doon nabubuo. Ang tunay na kaibigan, hindi nag-iiwanan. Amen? Amen. Nakita niyo ba yun sa Facebook? Paano ka mamimili ng kaibigan? Di ba? Hindi ka mamimili ng kaibigan kasi maganda siya o gwapo siya. Hindi ka mamimili ng kaibigan kasi mayaman siya. Ang tunay na kaibigan ay hindi nag-iiwanan. Amen? Amen. Walang iwanan. Amen. Amen. Walang tulugan. Amen? Master Showman. Kami kagabi. Next slide, please. Yan. Meron po yan missing word. So, can we guess what is the first word? Service. Service. Parang galit ka, sis. Service. The truth is, sometimes Christian, when we stress, na-stress tayo sa gawain sa Panginoon, parang galit tayo. Ako ano ba ang susundo? Parang galit tayo, ano? Nakaka-stress. Pero bilang isang mananampalataya, ito yung bantayan natin sa ating buhay. As we continue to serve the Lord, let us guard our service too. Ano pa po? Worship. Bantayan natin yung pag-worship. What is the meaning of the true worship? What is worship? Singing song? Is that worship? What is worship? What is worship? Let us read in Romans chapter 12, verse 1 to 2. If you have a Bible, can we read it in the book of Romans chapter 12, verse 1 to 2? This is the true meaning of worship. And you know, one of my favorite songs, I'm coming back To the heart of worship. Who? Who? It's all about Jesus. It's not you. It's all about Him. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. And this is what the Bible says in Romans chapter 12, verse 1 to 2. By the mercies of God, my brethren, I beseech you. Therefore, brethren, let us read 1, 2, 3, read. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In other translation, this is a King James translation. King James. But in other translation, this is the true worship Worship. to God. The true meaning of worship is what? Offer your body as a living sacrifice, holy. Holy. Hindi po huli, laging dumating. Holy. Holy and acceptable to Him. Be transformed, not reformed. Transformed. Tignan mo, nag-transform ba yan? Transformed. By the renewing of your minds and heart. So that you will know kung ano yung nakakapli sa ating Panginoon. And that is the true meaning of worship. I'm coming back to the heart of worship. Tignan yung puso niyo, kapatid. Nasa totoo ba kayong pag-worship? Are you came here just to worship, just singing a song? Or, Lord, I will offer my life as a living sacrifice. Lord, mantayan niyo yung sarili ninyo. Sipin po natin. And prayer.
Prayer po yan? Apo. Are you sure? Yes. How do you sure? How do I sure na kayo ay nagpipray? What is the manifestation of a Christian who are bending knees always to the Lord? Lumuluhod lagi sa Panginoon. Paano natin malalaman? A prayerful Christian is a powerful Christian. Amen. A family is stay together, prayer together. Amen? Amen. Nananalangin ba kayo? Ano naman yung panalangin? Yung panalangin ng lola ko, ano? Panginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag na kayong maingay! Sa mga apo nagdadasal ako! Is that kind of prayer that God wants you to say? Gano'n tayo kadalas manalangin? Ikaw, gano'n ka kadalas kumakain? How many times you are taking food every day? Seven. How many times you are taking food every day? Hindi si Manalo, no? How many? Huh? 7. 5. Wow. Hindi halata sis. Parang kulang ka sa magkain. Sino yung 5? May breakfast? Snacks. Snack? Coffee break. Snack? Dinner? Midnight snack. It's too much. Yeah. But the question is, how many times you come to the Lord every day? Most of the time. Amen? Amen. Most of the time. Paano? Paano kayo nananalangin sa Panginoon? Gano'n kayo kadalas manalangin sa Panginoon? Katulad ba ng pagkain ninyo? Minsan nga, wala nang prayer sa food eh. Lamon lang ng lamon eh. Ang iba, ganun karami kumain eh. Ganun lang. Iba, selfie muna. Walang pagpipray sa pagkain. Diba? Mas marami pa minsan yung pagtitake natin ng pagkain pisikal kaysa sa pananalangin. Matutulog na lang, hindi nagpipray. Diba? Pagbangon, hindi nagpapasalamat, Lord, thank you for this new day. Thank you dahil buhay pa ako. Thank you dahil may hininga pa ako. Do you really appreciate God in your life every day? What I want. Paghaharap ako sa lamin. Kasi itong ano ko, pakintab yan eh. Kahit nakapatay, nakikita mo yung salamin, yung mukha mo, kahit maitim, nakikita mo. Diba? Salamat ka, Lord. Thank you. Thank you sa pagkakalalang mo sa akin. Tanggapin natin kung sino tayo. Amen? Amen. Nagagawa niyo ba yun? Kaya minsan punong-puno tayo ng pagsubok eh. Kasi hindi natin na-appreciate kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Even the little things. Yung buhay mo, yung sweetheart mo, yung trabaho mo, yung profession mo. Reklamo ng reklamo. Diba? Tiis-tiis paglatay. Ang pagtitiis, bahagi ng iyong buhay. Ang pagtitiis, bahagi ng iyong tagumpay. Amen? Amen. Kaya dito na tayo sa totoo. Emperador Brandy. Talagang kagabi na-enjoy namin yung fellowship namin. Ano brad? Ano? Gawin mong live. And last is? Living. Ha? Loving. Oh, really? Loving. Ha? Loving. Wala akong puti. Labi sa labi. Living. Taas ang kamay nagsasabing living. Loving. The most difficult things in your life
Mahalin mo yung sarili mo kapag ikaw ay pinupuno na ng buhay. But there is love in steps lang yun. At the most din na mahirap sa buhay mo, magpatuloy ka sa buhay mo. Living in active. Diba? Kasi sometimes sumusuko ka na, ayoko na, nasuko na ako, pasat ko ang mundo. Gulong ng palad ang buhay ay... What is the secret word? Paki-reveal po. Be courageous. Be? What is the word courageous? Courageous. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang courageous yan? What is courageous? Brave, matapang. Matalino ka sa pagharap ng mga problema. Hindi ka pag may problema sa pera, bumbay ka agad. Sini. Toothpaste. Maging matalino ka sa pagsubok. Amen. Amen. Kasi kapag hindi mo natugunan ng matalinong tugon ng iyong pagsubok, lalo kang babagsak. Lalo kang babagsak. And next, be strong. Be strong. Alam niyo ba si Pacquiao? Isa sa pinakamalakas sa boksingero yan, si Pacquiao. Diba? Buti na lang kahamig ko na eh. Yung mukha ko, yun yung nabubog siya. Yan. What do I mean, be strong? Pagiging malakas. Ano ba yung pagiging malakas sa isang Kristiyano? Malakas magsalita? Malakas mamuna? Ganun ba yun? Malakas mangasal? Malakas mangasal? Ano ang pagiging malakas sa Kristiyano? Conviction. What is conviction? Yung nag-i-stand ka doon sa iyong naging desisyon na tama para sa Panginoon, that is conviction. The things you decide na ito ay talagang galing sa Diyos. Ito na yun. Hindi ka nagkakamali. Why? You come to the Lord and ask for help. Conviction. Tignan mo yung kasabi mo. Mukha bang ex-conviction? Conviction. Next is spirit. Minsan mahina tayo. Sabi ng Panginoon, nadatang niya yung mga alagad. Nung siya ay mananalangin. Nadatang niya natutulog. Tulog ng tulog. Kahit oras ng trabaho, tulog ng tulog. Ba't nag-selfie pa? Tulog muna. And I will discourage you, bro and sisters, to post anything during your work. Ang sarap pa ng post niya. Kala mo nag-model lang. Ano? Spirit. Kailangan malakas ang espiritu mo. Hindi espiritu ng alak. Kaya the Bible says, huwag kayong maglalasing. Amen. Sa halip, magpapuspos kayo ng Espiritu Santo. Amen. Bakit? Let us read. Bakit? Huwag tayong maglalasing. Yung iba rito, hindi nga lasing sa alak. Lasing naman sa propesyon. Walang time para sa Panginoon. Lasing sa pag-ibig. Inuuna natin ang pag-ibig. Aywan. Lord, pagdating ako. Bahala ka muna. Lord, I have need. Guide me. Lasing sa kamunduhan. Lord, maganda ang palabas ngayon. Batman 6. Wala pa pong 6. 4. Ha? 4 pa lang, ano? Wala pa pong 4. Diba? Diba? Malakas ang espiritu natin. Kaya minsan hindi tayo makapagpanalangin ng mga nakaka-cast out. Yung mga natidimong possess. Diba? Do you experience that one? Because if you will cast out the one who possessed by the bad spirit, kilala kayo. And I have experience on that. When I was in Quezon City, dyan sa Commonwealth, sino nakakaalam ng Commonwealth? Fairview. Pinakamalayang lugar sa Quezon City, Fairview. Yung isang pastor, ayaw niya, pero napinitan siya. Sabi ng nasasapayan ng duwende, talaga palit yung boses niya. Malaking tao siya, palit
boses niya. O hindi siya tumuloy kasi kilala siya eh. Pero ako pumasok, si Pastor Tony, katayo ko yan! Pala kahit ko na. Kilala ka niya. Minsan mahina ang espiritu natin, kaya sabi ng Panginoon, hindi ba kayo pwede bumangon manalangin? Mahina ang inyong espiritu. Kapag punong-puno ka ng problema at lalo na mahina ang iyong espiritu, bagsak ka lalo. Magpalakas ka lalo sa espiritu. Amen. Hindi espiritu ng alak. Daanin natin ito sa mababauting usapan. Itagay mo na yan. Diba? Kakanta ka pa ng hoy, hoy. Buloy. Nalalaman mo ba? Chito Mirad. Do you know that is a true story? One of the friendly, ano? Yung po ito toong pangyayari. Ang alak hindi nakakatulong para maka-resolve ang iyong problema. Lalo lang nadadagdagan ang problema mo. Bakit? Sakit ang ulo mo. O sakit pa bulsa mo. Libre naman eh. Di, libre naman eh. Sakit sa bulsa lang kasama mo. Think about this, my dear friend. Wine. Iba yung wine ngayon ha. May tinatawag na fermented tsaka unfermented. All the wines that we have now, lahat ng brandies, tignan niyo yung alcohol niya. Nakakasira ng katawan. Sabi na nga ng isang patalastas eh, drink moderately. Binago na po ngayon yan. Binago na sa Pilipinas. Drink Responsible. all you can. Ba't ang galing talaga ng mga Pilipino sa kalokohan? Drink responsibly. Binago na po. Diba? Lalo na yung pakete ng sigarilyo. Ang sabi na pakete ng sigarilyo. Dangerous to you. Smoking is dangerous. Okay, binago na rin. Alam na yun. Ano? Focus na lang ng mga sila-silang ngipin tsaka yung bangka. Mas malala yun. Diba? Alam naman ng mga doktor, alam naman ng mga Pilipino. Masama. Eh, hindi naman ako naglalasing. Paminsan-minsan lang eh. Gano'ng kadalas ang minsan? Gano'ng kadalas? Hindi rin my birthday eh. 3 shots lang, 3 shots. Because of the alibi ng mga Christian na lango pa rin sa bisyo, lalo na yung pag-iinom, pampaantok lang ba? Kuntok mo ulo. Tulog ka. Diba? Kaya pag masakit ang ulo mo, minsan nagiging gamot daw. Inom ng Red Horse, masarap sumipay. At hindi ang sipay, Red Horse. Lakas ng tama. Lakas daw ng tama eh. May trangkaso na, inom ng before when I was here, 3 days pa lang ako, may nakasama na akong Pilipino. Yun yung gamot niya, Red Horse.